Patuloy tayo. Ang mga tao pumupunta sa mga malalamig na lugar. Naputol yung first segment natin. Anyway, kayo nang bahala maghanap ha. Same date. Lagyan natin ng A, B, C or ano. Basta makapag-vlog tayo dito. Pumupunta ang mga tao sa mga lalamig na lugar. Hindi ko alam kung anong rason. Ha? Wala naman masyadong pagkain dito eh. Alam mo dito siguro sa isang gabi mga 3,000 na mga bus ang dumadaan sa highway. Nag-cross from the United States, from Central America pa yata galing yung mga truck na yan. Maghatid lang ng pagkain dito. Sa Pilipinas wala. Sa isang gabi siguro mga 5 truck lang o 2 ang may laman ng pagkain. Dito halos lahat na truck, malalaking truck. 24-wheelers, 28-wheelers, ang dami yung malalaki. Just to supply food dito sa lugar na to, mga ganito, malalamig na lugar. Sa Pilipinas, walang problema pagkain. Kahit doon lang sa amin, sa maliit na sapa doon sa likod ng bahay namin, may mga isda doon. May mga isda doon. Pwede kang mabuhay doon. Marami namang palay doon. The climate is good doon sa atin. Very fair. Not too cold, not too hot. Dito, very cold. Oh, ito. Kaya sinasabi ko, nagluluksa itong. Ayan. Kasi, siguro magbalik yung dahon niya 6 months after pa. Extreme ang weather dito, Chong. At bakit pumupunta sila dito, no? Ang mga communities dito, hindi nga magkakilala. Galing iba't ibang lugar. Iba't ibang lugar ang pinanggalingan. Diverse ang ethnic origin dito. Kaya kailangan natin magmuni-muni. We have to sometimes analyze better. Why is it people are flocking on this area? In this area. Bakit minamagnet yung mga Pilipinos dito sa Canada? Ang dami-daming sa simbahan lang namin 99.9 Filipinos yan dito sa Champion Life Center. Doon naman sa Mississauga is ang tawag bridge, the bridge, mga Christian yan. Sa Toronto meron silang Alliance Church of Toronto, fact, Filipino Alliance Church of Toronto. Puro yan mga Christians, mga Pilipino. At saka mahirap magpunta dito. Kasi you have to build up talaga yung Canadian dream. Magastos, hindi basta-basta dito. Magastos. Tapos pagdating mo dito, maraming screening, ganyan. Kung nurse ka, dadaan ka muna ng exam, maging pre-nursing ka muna dito, yung tinatawag na RPN, Registered Practical Nurse. Maya-maya, pag pumasa ka, yan, may $50 Canadian dollars per hour ka. Per hour dito, 50 times 8. 5 times 8. Yan ang sweldo dito. Siguro sa isang araw mahigit mga 20,000 araw na duty mo. Sa isang araw na duty ng nurse dito 20,000 pesos. Doble-doble. Sa atin kahit nurse ka, ano lang, pinakamalaki 20. Pag start mo yata 8 or 10 sa private. Buti lang kung may government. Tingnan natin yung bus pala. Hindi pa tayo. Baka dumating na yung bus. Dito tayo sa ilalim ng kahoy. Bahala na, malamig Basta makita natin yung bus na parating. Malamig kasi. Yan, dito tayo. Yun, makita natin doon sa dulo ang bus. Yun, doon banda.
Ayan. Iba talaga dito, ang lamig. At saka kita mo naman wala silang, parang walang kulang pera dito, sobra-sobrang pera ng tao. Ah, that's why sa atin mga Pilipinos, ano kaya maganda? Ano maganda? Kaya nandito rin ako para mag guide na konti kung paano ang magandang gawin. Kasi parang hindi tayo makakope up eh. Hindi naman repressive yung government natin. Mabait naman yung government natin. Inaabuso na lang natin. Ay na nami. Andun siya And sundo din ng mga anak niya eh. Ayan, taga ano yan? Taga Sudan. Ayan. Sudan. South Africa yat. Iba isiha Yan. Yan. Yan sila Ayan. Mag-ina na taga Nueva Ecija. Ayan sila Lamig dito nakabalot na balot sila. Nakabalot ng winter talaga, ang lamig eh. Yan mag-ina yan Kaya dito tayo yung mga gaya sa BIR natin Yan. Pag wala ka pag nahirapan ka ng tax mo, punta ka sa tauhan doon. Yun naman. Picture. LTO. Since I was born yata, ganun ang practice eh. Picture. Dito, mag-drive ka ng tama. Pumasa ka ng tama. Doon sa atin, you only have to get a right person to fix your driver's license. Yeah. So, nasanay tayo sa ganyan. Alam mo, hindi corruption yan. Masakit sa bulsa yan ng Pilipinas. Kasi we are just putting down our race. We don't really appreciate what the government is supposed to be doing. Doon naman sa mga officers, mga mayor, gobernador, congressman, di natin alam. They are just playing games, They are not so serious about their politics. Yan, nandyan na yung bus. Mag-bodycam na tayo. Ewan ko kung saan ko ilagay yung bodycam ko. Yan. Ito na yung upuan ko. Nandyan na yung bus ni Viola, yung aking apo. Parating na. Ayan siya Yan ang bus. Ayan, nandiyan na yung bumalik yung driver. Yan, babay. There's their grandma. I want to bless. Bless. There's the grandma. Who also pets. Yeah. Our real bus driver is here. Yeah, the original. I saw him. He is back. He is back. Maybe he was sick. What? Maybe he was sick. Oh yeah, he was sick. He went to The Indian, I know, I saw him. He's back. or he maybe went to vacation. Yeah, maybe he went back to India. Yeah, you know where's India? It's My friend Trixie is in India.